Nangangako ako, Papa, na hindi ako titigil hanggat hindi maparusahan ng mga taong nasa likod ng pagkawala mo. Magbabayad sila. Pwede palang ganyan ang mag-ex? Ba't tayo hindi ganyan? You know what? Something is going on between them. Ramdam na ramdam ko. Kung gusto mo, ako na lang magbibigay kay Annalyn. Magkikita naman kami mamaya. Sige, okay lang? Oo. Sige ha, thank you. Dinalhan ko lang ng bulaklak si Annalyn. Sige, mauna na ako. May bisita pa kami ni Ate Giselle sa bahay. Ewan ko po parang may something off po talaga dun kay Ma'am Irene. Kaso hindi ko ma-pinpoint kung ano po yun. Hindi kaya si Irene ang may problema? Or baka naman si Carlos. Hindi naman ako kay Warden kumakapit, kundi sa ating Panginoong Diyos. Humingi ka lang naman ng kapatawaran sa Kanya. Sinasabi ko sa'yo, ibibigay niya sa'yo lahat ng iyong kailangan. Hoy, Moira! Labas na! Bilisan mo na! Mukhang ayaw mo pa. Ano, nag-e-enjoy? Thank you so much, for being so understanding of my situation and for allowing Carlos to help me. Oo naman. Hindi ko naman dinititahan si Carlos sa mga pwede at sa mga hindi pwede nang gawin. Ingat ka, ha? Sige. Thank you again. Bye-bye. Pakisabi kay Warden, maraming salamat at pinalabasan niya ako sa Bartolina. Sa totoo lang, Tanyag, next week pa dapat ang labas mo eh. May nakiusap lang talaga kay Warden. Sino? Buti nakalabas ka na, Moira! Chingay. Chingay, maraming salamat, ha? Kinasangkapan lang ako ng Diyos. Sa Kanya ka dapat magpasalamat, hindi sa akin. Chingay, ayoko na maging masama. Help me. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako maging mabuting tao. Sabi nga sa John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all the unrighteousness. Nasa Panginoon ang kasagutan sa lahat ng hinihiling mo, Moira. Chingay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako magbago. Hey everyone! Let's welcome back our very own Dr. Annalyn Santos! Nandito ka na. Hirap kasi nang walang kakampi dito eh. Lalo na yung iba dyan, mahaba na yung sungay. Alam mo yun, yung mga singit sa pamilya. Sabihin na natin like mother, like daughter. So, sinasabi mo ba na kriminal ka rin, kagaya na nanay mo? Pwede ba? Tumigil na kayo. Magpipinsan tayo, di ba? Hindi dapat tayo nag-aaway ng ganyan. Sa tingin niyo ba kapag nakita to ni Lolo, matutuwa siya? Ibang-iba ka talaga sa pinsan mo, no, Annalyn? That's why you're my favorite pamangkin. Welcome back, my dear Annalyn. Oops. Excuse me, I need to take this.
you serious? Hoy, Moira! Nakalaya ka na pala. Congrats! Anyari, Moira? Naputulan ka ba ng dila sa Bertolina? Di lang naputol dyan eh. Pati buntot. Paano kasi? Bait-baitan. Hoy, Moira! Baka naman nakakahiya sa mga barkada mong demonyo. Bakit ba kasi pinag-aaksayahan nyo ng panahon yan? Papuntang Baliwag, Bulacan na yan, di ba? Madam, itigil nyo na kaya yung kakasabi niyan. Taga-Baliwag, Bulacan ako, pero hindi naman ako baliw. Tsaka, hindi naman baliw yung mga tao sa amin. At mababait kaya. Ikaw naman, play on words lang yun. Kahit na ho, madam. Sige, pasensya na ha, hindi na maulit. Mainit na kasi ang ulo ko eh. Yung anak ko kasi papatayin ng pamilya ng asawa ko. Hoy, tigil nyo na nga yan. Baka mamaya matamaan pa ako. Dad, ano bang nangyari? Problema natin. Yung anak ko kasi may tumor sa ulo. Ngayon yung hipag ko na hilaw, kinumbinsin siya na magpa-opera sa ulo. Eh, di ba, madam, mas maganda nga yun na maoperahan siya? Oo nga, madam. Gagaling ang anak nyo. Paano kung mamatay siya sa operasyon? Hindi ko pa siya nakikita simula nung nakulong ako dito. Paano kung mawala yung anak ko dahil sa pakikialam ng pamilya ng asawa ko? Tsaka nanay ako. Dapat nagpaalam sila sa akin. Madam Lotus, narinig ko po yung pinag-usapan nyo. Ipagdasal na lang po natin ang kaligtasan ng anak nyo. Ipagdasal. Pag nagdasal ba ako, 100% nagagaling yung anak ko? Hindi ko po Pwestantanan mo na yan! Ang gusto ko, makita ko yung anak ko. Ang gusto ko, yung makausap ko siya. Para makumbinsi ko siya na huwag ituloy ang operasyon. Yun ang gusto ko. Ano kasi, naialam ka? Ay, nako kasi. Mas pinakailan.